Ito, ito yung iPad na walang kadugtong. Yung walang kadugtong yung pangalan, hindi siya Air, hindi siya Pro, literal na iPad lang. Ito yung tinatawag nating iPad 11th Gen or iPad na A16. Pero is it still worth it ngayong 2026? Let's find out. Pack your bags for the weekend. I just booked our flights. Hey guys, it's Pau. Welcome back to my channel. So ngayon, pag-uusapan natin yung may wagang budget iPad. Ito yung iPad na parang pwedeng-pwede sa lahat. Literal na okay yung budget, okay yung performance, balance lang siya. Hindi siya overpowered, hindi siya underpowered, nasa gitna lang. Itong iPad na to ay merong 11 inches IPS LCD display. Wait lang, gamitin natin yung magandang term ni Apple. Sayang naman. Liquid Retina display. O di ba? Kung di ka masyadong alam sa tech, parang mabibighani ka eh. Sobrang sarap sa tenga. Pero in simpler terms, ang ibig sabihin lang po nun is IPS LCD with 60 Hz. Nothing special. Pero in Apple's defense, sobrang ganda ng display na to. Literal na maganda, sharp, detailed, and color accurate. Pero not to the point na professionally accurate Kasi I'm sure naman kung professional ka, talagang mag-i-invest ka sa color-calibrated na display. Pero for most users, yung mga average consumers, okay na yung display nito. Sobrang immersive, malaki, malawak, maganda yung aspect ratio, okay yung size, 11 inches, meron siyang 500 nits of brightness, okay na siya, sapat na para sa casual usage. Para sa performance, hindi tayo mabibigo sa iPad na to. Dahil itong iPad na to is merong A16 Bionic chip. And yung A16 Bionic chip na yun, galing yun sa iPhone 14 Pro. Meron lang siyang konting variation. Kasi yung sa iPhone 14 Pro is merong 6-core CPU. Ito, meron siyang 5-core CPU. Pero medyo okay pa rin naman siya. Capable siya mag 4K editing kasi na-try ko na eh. Pinang-edit ko na siya for YouTube video. Tapos nag-edit na rin ako ng raw format dito. Kayang-kaya. Sobrang smooth. LumaFusion pa yung gamit ko nun. Tapos for gaming, Genshin Impact, Todo Graphics, walang lag. Kayang-kaya lahat. Pero syempre, sa ibang animations, lalo na sa liquid glass, meron kang makikitang konting jitters, yung mga ganun mga simple things. Pero overall, kayang-kaya. Note-taking, office works, video editing, gaming, kaya niya, walang problema. 60 FPS, goods na goods. Yung nag-iisang missing feature lang naman sa iPad na to, compared dun sa iPad Air, sa iPad Pro, o kaya dun sa iPad Mini, is yung Apple Intelligence. Dahil nga po sa chipset na gamit niya, wala po siyang Apple Intelligence or yung Apple AI. So kung makikita nyo, yung Siri na makikita natin dito is yung basic Siri lang. Hindi po siya capable mag-think para sa sarili niya at mahirap po siyang kausap. Pero actually kahit yung may Apple Intelligence, ang hirap pa rin kausap ni Siri. Nakakasakit ng ulo. Pero ako guys, di yan problema sa akin dahil nga Gemini yung gamit ko. Kahit dyan sa iPhone 15 Pro ko, kahit meron niyang Apple Intelligence, talagang Gemini yung gamit ko. Kaya nakadepende na lang talaga siya sa'yo. Kung big deal sa'yo yung Apple Intelligence, di pwede sa'yo yung iPad na to. Kailangan mo mag-Pro, mag-Air, o kaya yung mag-Mini, basta hindi yung iPad na to. Pero kung di mo naman kailangan yung Apple Intelligence, okay sa'yo to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera ng mismong iPad. So yung gamit ko ngayon is yung iPad A16 na, and yung external mic na to is hindi na gumagana dahil nakakonect siya dun sa mismong camera na pang-shoot natin kanina for this video. Pero ngayon, napag-isip-isip ko lang na parang mas maganda nga na i-simulate na natin. Gamitin na natin yung mismong iPad for this part para talagang makita nyo yung quality na makukuha nyo from this iPad. So itong iPad na to is meron siyang 12 megapixel front-facing ultra-wide lens camera na meron pong center stage. So yung ibig sabihin lang po ng center stage is masusundan niya kayo kapag may ka-video call na kayo. And yung front cam is nagka-cap po ng 1080p 60 FPS. Pero yung back camera po is meron pong 12 megapixel, normal wide, hindi po siya ultra wide, and nagka-cap po siya ng 4K 60 FPS. Para naman sa design niya, wala akong masyadong mababanggit dahil medyo kamukha niya lang yung iPad 10 Gen. Pero para sa 11th Gen, meron tayong 4 colorways. Merong blue, pink, silver, at saka yellow. Pero syempre, pinili ko blue dahil favorite color ko ay blue. Tapos meron siyang aluminum body, and for some reason, tong aluminum body na to is prone down para mag-bend. Kinakabahan nga ako, kala ko kanina is nag-bend na siya. Pero parang hindi naman. Pero yun, maraming issue sa online na nagbe-bend yung iPad nila. Kaya kung bibili kayo,
make sure na i-protect nyo agad to at wag na wag yung iipitin. Sa upuan, sa kama, sa bag, lagi nyo protektahan. Tapos meron po siyang camera bump sa likod and meron pong kasamang mic. Hindi po yan flash, mic po yan. And dito po sa taas, meron pong maraming butas pero yung isa dyan is mic, yung isa dyan is speaker. At dito sa taas, meron po tayong power button at nag-serve din po siya as fingerprint scanner. Tapos dito sa ilalim, same story. Meron po tayong Type-C, tapos dalawang butas pero yung isa mic, yung isa speaker. At dito naman sa ilalim, makikita nyo na meron tayong connection dyan para sa original na Apple keyboard. Para naman sa Apple Pencil compatibility, compatible po yung iPad 11 Gen sa first Gen Apple Pencil, yung kailangan pa ng dongle, and of course, yung bago ngayon na Apple Pencil Type-C. Pero hindi po siya pwede dun sa mga Apple Pencil na nagcha-charge lang kapag dinidikit, at saka yung bagong labas na Apple Pencil Pro. Pero yung mga original po na Apple Pencil, syempre kahit yung Type-C lang, meron pa rin po siyang palm rejection and yung tilt para kumapal, and of course yung pressure sensitivity. Pero pwede rin po tayong gumamit ng mga third party na Apple Pencils tulad ditong ginagamit ko ngayon na Gujudoc at saka yung mga ESR. Ilalagay ko po sila dyan sa link sa baba para di kayo mahirapang maghanap. Para naman sa physical keyboard compatibility, hindi po compatible tong iPad na to sa Magic Keyboard na gawa ni Apple. So tong Magic Keyboard na nakikita nyo, hindi po tong Magic Keyboard ni Apple. Talagang kay Gujudoc lang po to. Kasi yung mga brand tulad ni Gujudoc, ESR, gumagawa po sila ng Magic Keyboard style para sa iPad na to, pero Bluetooth yung connectivity nila. Okay din po siya kasi glass din yung trackpad, tapos meron din pong light yung mga keys niya. So backlit na siya. So kapag madilim, di kayo mahihirapan mag-type. So yun lang guys, kung interesado kayo dito sa keyboard na to, ilalagay ko rin yung link dyan sa baba para hindi kayo mahirapan maghanap ng compatible para sa iPad nyo. So ano nga ba yung final thoughts ko about this iPad? Bilhin nyo na. Hindi, guys. Kidding aside, ganito lang kasimple yan. Tanungin mo sarili mo, kailangan mo ba talaga yung Pro? Saan mo ba gagamitin yung iPad? Talagang artist ka ba na kailangan mo ng thousands of layers para dun sa Procreate? Or talagang gusto mo lang mag-sketch na parang casual drawing lang? Kung casual drawing lang, okay na to. Pero kung talagang professional artist ka na kailangan mo ng libo-libo-libong layers, I think, sige, pwede kang mag-Air or yung mga M-series na iPad. Pero kung hindi ka artist na talagang gagamitin mo lang siya for school, conferences, office, presentations, I think okay na to. Kahit nga simple video editing, kayang-kaya niya. Kahit gaano pa ka-basic yung gamit mo, kung gusto mong gawin yung isang bagay, gagawin mo talaga yan. Honestly, for most people, okay na tong iPad na to. Di mo kailangan yung Air, di mo kailangan yung Pro. Kasi halos wala naman silang difference eh. Actually, yung bagong MacBook Neo nga, phone chipset lang din yung gamit niya, di ba? iPhone 16 chipset lang din yung laman ng MacBook Neo. Pero ginagamit siya for video editing. And of course, idagdag pa natin yung magaling na optimization ni Apple sa mga products niya. Kaya yung mga products niya, tumatagal talaga. And this one, kahit 6 gigs of RAM lang to, kayang-kaya nito magtagal. Dahil yung dati ko nga 3 gigs of RAM lang, umabot ng 4 years. For most people talaga, I think okay na to. Huwag nyo na lang hangarin yung sobra, lalo na pagdating sa iPad. Lalo na kung hindi naman kayo professional. And kung meron kayong workstation tulad ng ganito, hindi nyo kailangan ng sobrang iPad. Parang kailangan nyo lang naman to kapag lumalabas kayo, ayaw nyo magdala ng mabigat na laptop. Ito lang yung dadalhin nyo. Kaya nyo yung simple tasks. Emails, office works, artworks, video editing, kayang-kaya nyo yan. Kung nakatulong ako sa pagde-decide nyo, paki-like na lang yung video na to at mag-subscribe na kayo dahil simula ngayon, dami na yung video natin sa YouTube dahil mag-try na tayo magtuloy-tuloy dahil sayang naman yung mga products at yung knowledge natin kung hindi natin i-share. Thanks for watching, guys! You bring me down for all to see, then switch it up and treat me right.